Hallelujah, Hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabubuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala nyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Marahil kung meron mang isang taong makakakilala ng kanyang sarili o ng ating sarili, walang iba kundi ang Diyos. Alam natin na kailanman wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Ano man ang gawin natin, ano man ang nilalaman ng isipan natin, ano man laman ng kalooban natin, laman ng puso natin, alam yan ng Diyos. Pero bukod sa Diyos, may isa pang nakakaalam kung ano talaga ang laman ng puso natin. Sino ito? Ang ating sarili. Kaya nga, kung ang laman ng puso natin kabutihan, kung ang laman ng puso natin kabaitan, kung ang laman ng puso natin ay puno ng pagmamahal, ito marahil dapat ang kinikilos natin. Ito marahil dapat ang pinapakita natin sa ibang tao. Pero maraming pagkakataon na pwede tayong maglagay ng maskara sa mga pagkakataon na tinatago natin kung ano talaga laman ng puso natin. O may mga pagkakataon na pwede nating palabasin na tayo ay mabuting tao sa iba. Pwede nating palabasin na tayo ay mabait sa iba. Maraming mga tao sa panahon natin ngayon, ang puso puno ng galit, puno ng sama ng loob. Pero kapag nakita mo, nakangiti pa rin sa iyo. Meron nga ho akong nabasang isang meme, dito lang daw sa Pilipinas, nagsisiraan na, nagbabanding pa. Nagsisiraan na, nagbabanding pa. Anong pinupunto natin dito mga kapatid? Ipinapaalala sa atin ng Panginoon na kung ano dapat ang laman ng puso, yun ang ipinapakita. Dahil sa mga oras na hindi natin ito ipinapakita, may mga pagkakataon na tayo ay nagpapakitang tao lamang. Sa mga pagkakataon na marahil mabait tayo sa kapwa natin,
pero nag-iisip naman tayo ng masama, hindi yon ang laman ng kalooban natin. Tandaan natin mga kapatid, nung tayo po ay nilikha ng Diyos, nilikha tayo ng Diyos ng mabuti. Ibig sabihin, ang kalooban natin puno ng kabutihan. Ang puso natin puno ng kabutihan. Ang kaluluwa natin puno ng kabutihan. Ang pagkatao natin puno ng kabutihan. At kung gano'n na lamang at babalik-balikan natin yung oras at pagkakataon na tayo nilikha ng Diyos, dapat nandoon sa atin ang pagsusumikap na maging mabuti. Ang pagsusumikap na gumawa ng tama. Kaya nga, kung gano'n na lamang ang pag-iisip natin, nangangahulugan at ipinapaalala sa atin ng ating Ebanghelyo na tayong lahat ay nakaugnay kay Jesus. At ang taong nakaugnay kay Jesus, nagsusumikap gumawa ng tama, nagsusumikap magpakabuti, at higit sa lahat, nagsusumikap magpakatotoo. Uulitin ko, ang taong nakaugnay kay Jesus, ang taong nakaugnay sa mahal na pong Jesus Nazareno, nagsusumikap magpakabuti, gumawa ng mabuti, at magpakatotoo sa buhay. Kaya nga, dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo plastic. Tayong mga Kristiyano, totoo sa lahat ng mga bagay na ating ginagawa. Bakit? Dahil si Jesus ay totoo. Si Jesus ay mabuti. At kung si Jesus ay totoo at mabuti, at tayong lahat ay sumusunod kay Jesus, dapat nagsusumikap din tayong magpakabuti at magpakatotoo. Kaya nga sa bandang dulo ng ating Ebanghelyo, anong sinabi ni Jesus? Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. At ano ba ang mga bulaang propeta? Hindi nagpapakatotoo. Pero ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano, kung ano ang laman ng kalooban, yun ang ipakita. Kung ano ang laman ng kabutihan ng puso at kalooban, yun ang ipakita. Mga kapatid, nawa sa araw na ito, manatili tayong nakaugnay sa punong kahoy. At sino ang punong kahoy? Si Jesus. At si Jesus ang magtuturo sa atin na tayo ay mabuti. At kung si Jesus ang nagtuturo sa atin na tayo ay mabuti, dapat tayong magpakabuti sa ating buhay at laging piliing magpakatotoo. Ang tunay na katotohanan, ang tunay na pagpapakabuti ay si Jesus. At kung ang laman ng puso natin ay si Jesus, yaan ang iparamdam natin. Yaan ang ipakita natin sa ating kapwa. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hingin natin ang tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno na tayo ay maging mabuti sa kahit anumang aspeto ng ating buhay at lagi nating piliin at gawing magpakatotoo sa lahat ng bagay. Amen.